oras po sa ating lahat. At muli isang pribilehyo na ako po ay muling makatayo sa inyong harapan at makapagbahagi ng salita ng Diyos dahil nga po naipaliwanag na ni Ma'am Juby. Ito ang araw na kung saan sineselebrate natin ang Clergy Spouse Sunday. Binibigyan ng pagkakataon ang mga asawa ng pastor upang tumayo, magbahagi ng salita ng Diyos sa araw ng panambahan. Yung iba, maaring hindi mag-sermon, pero sila ang magbibigay ng awit, ganun po. So, maraming salamat po sa ating kongregasyon ay muli po akong tatayo rito. Na-remind ako kanina doon sa prayer ni Ate Presi, pastora, sabi niya. Kapalad naman ng mga asawa ng pastor, automatic nagiging pastora yung asawa ng pastor. Sabi namin, kung yung asawa ng pastor ay pastora, ano naman ang tawag dun sa asawa ng pastor na lalaki? Ay asawa ng pastor na babae. Bahala kayo. Kasi sabi, ano yon? Pastora, di pastoro. Hindi, joke lang po. So, yun po, asawa ng pastor. At alam niyo po, karaniwan ang pastor spouse o asawa ng pastor ay bihira pong nakikita sa harap. Hindi tumatayo, hindi naghahawak ng mikropono. Maliban lang ang ilan, kagaya ko po na isang lay minister at nabigyan po ng tungkulin din na italaga na magdestino bilang asawa ng pastor at the same time ako po ay lay minister. Pero madalas po ang asawa ng pastor ay nasa likod. Ibig sabihin yung laging behind the scene. Ano po? Ika nga na yun yung nakasuporta, nananalangin, tumutulong sa gawain ng iglesia. Hindi man po siya laging tumatayo sa harap, pero ang mga asawa po ng pastor ay nandun lagi sa likod ng kanilang asawang pastor sa kanilang pagmiministeryo. At ngayong umaga po, sa paggamit muli ng Panginoon sa akin, nawa ay mabigyan natin ng inspirasyon ang bawat isa. Amen po. Gusto ko po kayong tanungin ng isang simpleng katanungan. Kung kayo ay may isang napakahalagang kayamanan, napakahalagang isang iniingatan na gamit, saan niyo po ito ilalagay? Siyempre, sasabihin niyo, ilalagay natin ito sa isang ligtas na lugar. Kasi nga, masyado itong mahalagang kayamanan. Baka ang iba pa, ilalagay ito sa isang kahon na may susi. O kaya, minsan pagka ito ay mga kailangang kagaya ng alahas, na may mga balor, ilalagay natin sa bangko na may matibay na seguridad. Bakit? Dahil ito ay mahalaga. Kung may isang bagay na napakahalaga sa atin, syempre binabantayan natin ito ng mabuti. Binabantayan natin ang ating mga bahay. Kasi mahalaga ito, di ba? Binabantayan natin ang ating mga kaperahan. Pagka ako po ay, yung pera ko konti na lang. Ingat na ingat ako at alam na alam ko po lahat ang bilang nun. Ultimong yung pinakamaliit na sentimo, alam ko kung magkano yung pera ko. Ingat na ingat ako, napakahalaga. Pero pag medyo marami siya, di ko alam kung ilan ang bilang. Pero tayo po, di ba? Niingatan natin yung pera natin. Ay, may natitira pa ba? Lalo na yung mga nanay. Ay, mauubos na. Mahalaga kasi. Ano pa? Binabantayan natin yung negosyo. Sino ba ang nagninegosyo na pagkayari mong ilagay ay wala ka ng pakialam? Babantayan mo yun. Kumikita ba? O larulugi na ba? So, kailangang bantayan. At lalo tigit yung ating kalusugan. Di ba?
marami na ang merong maintenance, marami ng mga candies na iniinom. At pagka may nararamdaman, nasan ba si ate? Meron dito pagka alam na alam niyang pakiramdaman yung katawan niya. Pagka meron siyang naramdamang kakaiba, maisip niya agad yung doktor niya. Magpapacheck up siya. Minsan tuturuan pa niya yung doktor, masakit po yung ganito ko may nararamdaman. Palagay ko ganito po yung sakit ko, sabi ng doktor. Nagpa-doktor ka pa, alam mo na palang doktorin yung sarili mo. Kasi nagpapakiramdaman, mahalaga yung kalusugan. Kaya binabantayan natin. Yung iba naman kasi, ayaw magpa-doktor dahil ayaw malaman yung sakit. Pero bihira lang yun. Mas marami sa atin na pag nakaramdam tayo ng hindi maganda sa sarili natin, ang iniisip agad natin ay, ano ang gamot? Ano ang mainam? Ganon din, lalo't higit, mahalaga ang ating pamilya. Kaya binabantayan natin ito. Inaalagaan natin at patuloy na tinitignan at isinasaalang-alang ang kalagayan ng bawat pamilya natin. Ngunit ayon sa salita ng Diyos, may isang bagay na higit pang mahalaga kaysa sa lahat ng ito. Hindi ito nakikita ng ating mata. Hindi ito nahahawakan ng ating kamay. Ngunit ito ang pinagmumulan ng lahat ng ating ginagawa. Ito ay ang ating puso. Kaya sabi ng Diyos sa Book of Revelation sa ating teksto ngayong umaga, ang Proverbs chapter 4 verse 23. Sabi niya, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo tinataglay. Ibig sabihin nito, kapatid, kung ano ang nasa puso mo, yun ang lalabas sa buhay mo. Lagi nating tandaan yan. Kung ano ang nasa puso mo, yun ang lalabas sa buhay mo. Napakalalim po ng paalala ng Diyos sa atin. Sabi nga, maaari nating bantayan ang maraming bagay sa buhay. Ngunit kung napapabayaan natin ang ating puso, maapektuhan ang lahat ng bahagi ng ating buhay. Maapektuhan ang ating relasyon sa Diyos, relasyon sa pamilya, at relasyon sa kapwa. Kaya ngayong araw na ito, sa espesyal na okasyon na ito, ang Clergy Spouse Sunday, nais ko pong pag-usapan natin kung paano tayo magpo-flourish o yayabong mula sa loob sa pamamagitan ng pusong binabantayan at inaalagaan ng Diyos. Ang tema po ng CSA Sunday na ngayong taon na ito ay Flourishing from Within, a Guarded Heart with a Life of Service. Sabi niya, pag-unlad mula sa kaibuturan, isang pusong binabantayan at buhay na naglilingkod. At mula po sa talatang sa talata ng Proverbs, matututunan po natin ang tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa ating puso. So meron po tayong 3 puntos. Pero bago po yan, alam niyo po ba, meron pong isang mahilig maghalaman. At meron siyang 2 tanim. Parehong tanim, parehong pinagtaniman, parehong pag-aalaga, dinidilig, nasisikatan ng araw, at nasa parehong lupa. Maganda ang kanyang pag-aalaga. Parehong-pareho kung papaano niya alagaan ang 2 tanim niya. Ngunit napansin po niya isang araw na ang isang halaman ay malusog at namumulaklak. Meron na siyang bulaklak at malapit ng mamunga marahil kung ito ay gulay. Ngunit alam niyo, yung isa naman, unti-unting nangunguluntoy, parang walang sigla at nalalanta. Nang tingnan niya yung lupa, natuklasan niya na
ang ugat ng nalalantang halaman ay kinakain pala ng insekto sa ilalim ng lupa. So, mga kapatid, ganito rin po ang buhay ng tao. Maaring nakikita tayo minsan na masigla, masaya, magaling tumawa, magandang makipag-usap. Maring aktibo tayo sa church, naglilingkod sa ministry, tumutulong sa iba. Ngunit, kung ang puso ay napapabayaan, unti-unti po, nawawala ng sigla ang ating buhay at parang yung halaman, nangunguluntoy tayo hanggang sa tayo ay manghina o wala ng kasiglahan. Kaya sabi ng Diyos, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Kaya ang tema po natin ngayon yung flourishing from within, a guarded heart with a life of service. Ang tunay na paglago sa buhay at ministry ay nagsisimula sa loob, sa puso. Ang tunay na paglago sa buhay at sa ministry ay nagsisimula dito sa ating puso. Ang una po nating punto, sabi niya, ang puso ang pinagmumulan ng buhay. Sabi sa talata, sapagkat dito nanggagaling ang mga bukal ng buhay. Ang puso po ang sentro ng ating pag-iisip, ng ating emosyon, ng ating desisyon, ng ating pagkilos. Para pong cellphone yan di po ba, no? Gaano man kaganda yung cellphone, gaano man kabago, nakagaya kay JL, meron siyang bagong cellphone ngayon. Pero pag pinasok po yan ng virus, kahit gaano ito kaganda, kahit bago pa siya, dahil kalikot siya ng kalikot, magkakaroon ng virus, magkakaroon po ito ng problema. Di po ba? Ganito rin po ang ating puso. Kung ang puso ay puno ng galit, inggit, sama ng loob, maaapektuhan po ang ating buong buhay. Pero kung ang puso natin ay puno ito ng pag-ibig ng Diyos, kapayapaan, pananampalataya, ang buhay ay magiging flourishing. Ika niya, may yumayabong, yayabong po ito. Kaya tandaan po natin, kapag tama ang puso, susunod ang tamang buhay. Pwede po bang ulitin natin yon? Kapag tama ang puso, susunod ang tamang buhay. Pangalawang punto po na nais kong pag-usapan natin ay ang puso ay kailangang bantayan. Ano po? Ipuin nyo nga, andyan ba yung mga puso nyo? Sabi po, bantayan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, sabi nga nung ating text. Ibig sabihin ito, intentional guarding. Talagang intentional yung pagbabantay, hindi yung basta tinignan mo lang, okay na siguro siya o hindi. Hindi lahat ng bagay ay dapat pinapasok sa ating puso. Bilang mananampalataya, tayo ay may ministry. Ano po ba yung mga ministry? Naniniwala po ba kayo na ang bawat isa sa atin ay may ministry? Amen. Maaaring ito, hindi lang dito sa church, sa ating family, sa ating workplace, sa community na ating ginagalawan. Meron tayong ministry at napakahalaga ang lahat ng ito. Lalo na po, tayong mananampalataya, ang ministry natin sa ating sa gawain ng ating Panginoon. So, maaring ang ilan sa atin, miyembro ng outreach ministry o visiting ministry. Merong dyan mga Sunday school teachers, DVCS teachers. Meron yung mga discipleship leaders natin, mga care group leaders. Ang welcoming o ushering ay ministry din. Ayun, yung dalawang pogi dun sa likod. Yun naman ang ministry nila pag araw ng linggo. Ano pa? Ang PAW, ang praise and worship ministry. Ganon din yung mga nagre-render ng mensahe ng awit, pag araw ng linggo, ministry. Ano pa?
Pag kami pupuntahan, tatawagin si kuya ganito, tatawagin si tatang para maghatid, manundo ng mga delegates, maghatid ng mga kapatiran sa mga malayong uuwian kasi walang driver. Ito ay transport ministry. Ano pa? Hindi ko kayang magsalita sa harap. Pero pag may pagawain tayo dito sa iglesia, nandun kasamang naghihimay sa kusina. Nag-uurong, nagsiserve, kitchen ministry, at marami pang paglilingkod or serbisyong ating ginagawa or kinabibilangan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, yung pag-aaruga mo sa iyong mag-anak, ministry. Ministry natin ang ating mga pamilya. And again, sabi ko nga sa ministry natin, hindi lahat ng bagay ay dapat pinapapasok sa ating puso. Dahil may pagkakataon po sa mga ministry na kinabibilangan natin, ay nararanasan natin ang mga ilang bagay na kagaya nito. Una, may mga magsasalita laban sa atin. Meron ding hindi makakaunawa. Hindi tayo maintindihan. O hindi niya gagap yung gusto mong mangyari. At ganun din na may mga expectations ang mga tao. At kaming mga asawa ng pastor ay hindi exempted po sa mga bagay na yan. Ang ministry namin ay tulungan din sa likod ng aming asawa na pastor, yun din ang ministry namin na suportahan sila. Na kami, na nasa likod lagi nila, yun naman ang ministry, pero nararanasan din namin ang mga bagay na yun. Kung hindi natin babantayan ang ating puso, madaling pumasok ang discouragement. Di po ba? Madaling pumasok ang bitterness. At madali nating maramdaman yung pagod sa ministry. Mga kapatid, bilang asawa ng pastor, ang buhay sa ministry ay hindi laging madali. May mga araw po na puno ng kagalakan, ngunit may mga araw din na may pagod at hamon sa buhay. Minsan, nakangiti ka pero hindi nyo alam na meron din kaming mga dalahin. Marami din kaming mga alalahanin. Nasasaktan din po kami. May pagkakataon po na naisip ko rin, pagka nakikipag-usap ako sa Panginoon, Panginoon, sapat pa ba ang lakas ko para magpatuloy? Kaya ko pa kaya? Ngunit sa bawat panalangin, ipinapaalala ng Diyos sa akin na ang ministry ay hindi tungkol sa kung gaano ako kalakas, kundi kung gaano ako nakakapit sa Kanya. Dahil kapag ang puso ko ay ibinabalik ko sa Diyos, pinupuno niya ito muli ng kapayapaan, lakas, at pag-asa. Yung pong puso, heart. Spellingin nga po natin yung heart. Ayan, salamat, heart. Hindi H-U-R-T. H-E-A-R-T. Puso, heart. At may mga practical ways po para alagaan natin o i-guard natin yung ating mga heart. So mula po dun sa acrostic na heart, ang una, syempre, letter H. Sabi niya, honor God daily. Para magwardyahan, maalagaan natin ang ating mga puso, kailangan daw honor God daily. Unahin ang Diyos araw-araw. Igalang at unahin ang Diyos araw-araw sa pamamagitan ng pananalangin, pagsamba at pagsunod sa Kanyang kalooban. Dahil kapag ang Diyos ang una sa puso,
mas mapoprotektahan tayo sa maling desisyon at pagkakasala. Parang cellphone again. Parang cellphone lang yan, di ba, JL, no? Kahit bago yung cellphone, at kailangan yan i-charge. Dapat, huwag niyong hayaan na mag-0-0 yung battery, masisira daw yung cellphone. So, pag kukunti na, i-charge mo kung kinakailangan, kung luma na, araw-araw nagcha-charge. Kapag hindi mo charge, anong mangyayari? Malulobat, mamamatay. Wala na, malungkot na yung may-ari ng cellphone. Ganyan din po ang ating puso. Kapag hindi natin kinakausap at inuuna ang Diyos, manghihina po ang ating spiritual life. Amen po? Kailangan po, lagi nating unahin ang Diyos sa buhay natin sa araw-araw. Pagkagising, magpasalamat. Hindi yung sa kaabalahan natin, nakakalimutan natin, pag medyo may trouble, ay, Lord, tulungan mo po ako. Saka natin maaalala, andun pala ang Diyos. Pangalawa, letter E. Examine your heart. Sinusuri ba natin ang ating mga puso? Regular na suriin ang ating puso. Ang ating motives. Ang ating galit, ang ating inggit, ang ating pride at kasalanan. Pag sinusuri natin ang ating puso, nare-remind tayo o kaya ay naiisip natin na ay parang nasaktan ko yata siya. Ay parang mahirap na yon, parang nainggit na yata ako, hindi na tama yung nararamdaman ko. Ala, sobra yata akong nagalit. Di ba? Pride. Ay, mukhang mayabang na yata ang dating ko dun, ah. Parang ang yabang ko naman dun sa salita ko na yon. At pag sinusuri natin, Lord, nagkamali po ako. Kung walang pagsusuri, anong mangyayari sa atin? Sabi, humingi ng tawad sa Diyos at magbago kung may maling nakikita sa puso. Sa pagsusuri natin, nakikita natin yung pagkukulang natin at yung pagkakamali. Parang salamin lang yan eh. Di ba? Sino ba sa atin ang walang salamin sa bahay? Meron pa nga dyan, lagi-laging may dalang vanity mirror. Miya't matinitignan yung muka. Miya't chine-check yung muka. Lalo na sa atin, pag nakabihis tayo, pupunta tayo sa salamin. Lagi nating tinitignan. At bago tayo umalis ng bahay, tumitingin ka sa salamin para makita mo kung may dumi o ayos na ba. Ang pagsusuri ng puso ay parang salamin po ng kaluluwa. Lagi tayong tumingin sa salamin. Lagi nating pakiramdaman yung ating mga puso. Letter A. Abide in God's Word. Manatili sa salita ng Diyos. Paano tayo mananatili sa salita ng Diyos? Magbasa ng Bible. Mag-aral at sa buhay ito. Ang salita ng Diyos ang gabay at proteksyon ng puso laban sa kasalanan. Pag alam natin ang salita ng Diyos, meron tayong guide. Merong magdidirect ng buhay natin, may magtatama sa ating paglakad. Parang traffic sign nga, sabi ko nga, traffic sign yan sa kalsada. Diba, pag nagbibiyahe ka, kung walang sign, lalo na dun sa mga paliko-liko, halimbawa, panik ka ng Baguio, hindi mo alam, ito pala yung daan, liliko pala, ay madulas pala dahil umuulan. Pagka nagkaganon, maliligaw ka or magkakaroon ka ng problema. Minsan, magkakaroon ng aksidente. Mga kapatid, ang Bible, ang traffic sign ng buhay natin. Ang traffic sign ng buhay natin ay Bible. Sa mga mababasa natin, sa mapag-aaralan natin, sa matututunan natin, sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng Biblia, doon umaayos ang ating buhay at naiiwasan na madiskaril ang ating biyahe, ang ating paglakad, ang ating paglalakbay sa mundong ito. Letter R, sa heart. Release hurts
through forgiveness. Sabi niya, bitawan ang galit at sama ng loob sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang unforgiveness ay sumisira sa puso, pero ang forgiveness ay nagpapalaya. Tama po? Subukan yung maghawak ng bato malaki-laking bato. Habang hinahawakan mo yon, sa una okay lang. Pero pag tumatagal, nahawak mo yung malaking bato, una isang kamay mo lang parang kayang-kaya mo. Pag tumatagal na yan, 2 kamay mo na. At pabigat ng pabigat. At habang hawak mo ito, hindi ka na komportable. Mangangawit ka, mangangalay ka, mapapagod ka. Pero pag binaba mo at binitawan mo pala ito, gumagaan ang pakiramdam mo. Ganon din mga kapatid ang pagpapatawad. Pagbitaw ng bigat sa puso. Mahirap nang may dinadala sa dibdib. Di po ba? Nababawasan yung kaligayahan natin. Yung saya natin. Kahit sabihin mo na okay ka. Pero sa kaibuturan ng puso mo, hindi. Dahil meron kang iniingatan na sama ng loob, meron kang iniingatan na bigat, meron kang tampo, meron kang mga nagawa sa'yo na hindi mo pa makalimutan. Nire-remind tayo ng salita ng Diyos, diba? Sabi niya sa atin pagka ikaw ay mag-aalay ng handog o lalapit sa Panginoon para magpuri, at naalala mo na meron ka palang nasaktan, meron ka palang kagalit, meron ka palang bigatin pa ng loob sa kapwa mo. Anong sabi ng Diyos? Iwanan mo ang iyong handog at pumunta ka sa iyong kapatid at humingi ng tawad, magbigay ng patawad. Laging ang gusto ng Panginoon sa ating pagharap sa Kanya, sa ating pagbibigay ng pagpupuri, sa ating pagpasasalamat, ay magaan yung ating puso at may tunay na kagalakan. Mangyayari lamang ito kung wala kang dala-dala sa buhay. Kung wala kang hinanakit sa puso mo. Kaya sabi niya, release hurts through forgiveness. Bitawan mo na yan sa Panginoon. Yung sama ng loob, ibigay mo na sa ating Panginoon, ibigay mo na sa kapwa mo sa pamamagitan ng pagpapatawad. At ang last, sa heart, ay letter T. Trust God's plan. Sabi niya, magtiwala sa plano ng Diyos. Kahit hindi natin naiintindihan ang nangyayari, magtiwala sa plano ng Diyos. Ang worry at fear ay sumisira sa puso. Pero ang tiwala sa Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Minsan, yung mga kaganapan po sa buhay natin, marami tayong katanungan, marami tayong hinahanapan ng tugon, at hindi natin naiintindihan. Subalit, ang sabi sa atin ng Panginoon, magtiwala ka. Sabi nga, hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng ating Panginoon. Kaya kung anuman ang mga dalahin mo ngayon, kapatid, anuman yung hindi mo naiintindihan, walang plinano ang Diyos, wala siyang hinangad ng para sa iyo at para sa akin, kundi ang pinakamainam. Minsan, dahil nagkakaproblema at parang iniisip natin, hindi tayo naririnig o hindi tayo nakikita ng Diyos, dahil minsan tayo yung gumagawa ng action. Sabi ni Lord, nak, dito ang daan. Ang sasabihin mo, parang mas maganda naman, Lord, doon. Parang mas masaya doon. Parang mas challenging naman doon. Maganda yung tanawin doon. So ikaw, sa halip na didiretso, lumiliko-liko ka pa. O, nai-enjoy mo, ay, ang ganda dito. Pero along the way, kaya ayaw kang paraanin ni Lord doon. Kasi dyan merong may baku dyan sa party na yon. Baka malaglag ka. Dito yung inihanda ko. So, mga kapatid, ang plano ng Diyos sa atin ay napakainam. Matuto lamang po tayong magtiwala sa Kanyang plano.
sa buhay natin. So yun po yung mga kaparaanan natin, mga practical ways para po mabantayan natin ang ating mga puso. Sa pagtitiwala, sabi nga niya, yung bang, di ba confident tayo na nakahawak tayo sa kasama natin, sa pagtahak natin. Kagaya ng paghawak ng Panginoon Diyos sa atin, ng ating Ama, na habang naglalakbay tayo sa mundo na ito, ala tayong takot na tumawid, ala tayong takot na bumaybay, kahit madilim, kahit maliwanag, dahil alam natin, nakahawak sa atin ang Panginoon at patuloy tayong iniingatan. Sabi nga, ang pusong nakakapit sa Diyos ay hindi madaling mapagod sa paglilingkod. Ang last na punto ng ating mensahe sa umagang ito, sabi niya, ang pusong inaalagaan ay nagbubunga ng buhay ng paglilingkod. Kapag ang puso ay pinupuno ng Diyos, ang resulta ay kusang paglilingkod. Hindi dahil obligasyon, hindi dahil requirements, kundi dahil umaapaw ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Parang isang puno na malalim na ang ugat. Isang puno na nakatanim, na malalim ang ugat at malawak na ang nilakad ng ugat. Patuloy itong nakatayo kahit sa gitna ng problema, dumating man ang tagtuyot, ay still, buhay pa rin siya. Dumating man ang bagyo, hindi siya mabubuwal. At kahit na tag-init, namumunga pa rin siya. Ganito rin ang isang Kristiyano na ang puso ay nakakabit sa Diyos. Sabi nga, ang tunay na ministry ay nagsisimula hindi sa ating mga kamay o ating mga ginagawa, kundi nagsisimula ito sa ating puso. Magtatapos po ako sa isang kwento. Meron pong isang pastor's wife, matanda na po siya. Maraming taon na po siyang naglilingkod sa iglesia. Ibig sabihin, yung asawa niyang pastor ay pa-retire na or maaring retired na, pero meron pa rin silang destino. At dumaan ang mga taon sa buhay nila na nasa ministry. Hindi siya sikat. Hindi mo siya makikita na tumatayo dito, na nagli-lead. Hindi siya yung marunong ding umawit na laging ini-invite. Ganun. Simple lang po siya. Pero kilala siya sa pagiging mapagmahal at matulungin. Hindi po niya pinababayaan yung asawa niyang pastor. Lagi po niya